Kuya Cox, akala ko dati, ligtas na ligtas talaga sa Japan. Yan ang sinabi ng isa sa mga netizen matapos kumalat ang balita tungkol sa isang aksidenteng ikinagulat ng buong bansa. Kilalang disiplinado, organisado at moderno ang Japan. Ngunit sa likod ng tahimik at maayos nitong imahe, may mga trahedyang nangyayari na kayang mag-iwan ng matinding takot at maraming tanong. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakanakakalimbal na aksidente na naganap sa Japan. Isang insidenteng nagsimula sa ordinaryong araw, ngunit nagtapos sa trahedyang hindi inaasahan ng sinuman. Ano nga ba ang totoong nangyari? At may naiwasan pa kaya sana bago naging huli ang lahat? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakabigat na kaso. Kaya sa unang pagkakataon sa channel na ito, kailangan kong magbigay ng babala. Kung sensitibo kayo sa mga trahedya at madaling maapektuhan ng ganitong mga kwento, mas mabuting huwag nang ipagpatuloy ang pakikinig ng kwento na ito. Ngunit para sa mga piniling manatili, malugod ko kayong tinatanggap sa aking channel, kung saan paminsan-minsan ay pinag-uusapan natin ang mga totoong krimen at mga kakaibang pangyayari. Kung interesado kayo sa ganitong uri ng nilalaman, mag-subscribe na kayo at simulan na natin. Matagal nang kilala ang mga Hapon sa kanilang matinding dedikasyon sa trabaho. Noong dekada 70, lumitaw sa Japan ang terminong karushi na tumutukoy sa pagkamatay dulot ng matinding pagkapagod dahil sa sobrang trabaho. Marahil ay narinig nyo na ito. Karaniwan noon na pilitin ng mga manager ang mga empleyado na gumawa ng trabahong lampas sa kanilang tungkulin, habang hinihikayat din silang pumasok ng mas maaga sa trabaho. Sa kabilang banda, ang pag-uwi sa tamang oras ay tila hindi katanggap-tanggap sa ilang kumpanya. Kapag sumisikip ang mga deadline, naging pangkaraniwan na rin ang pagtulog mismo sa lugar ng trabaho. Sa kabila ng negatibong epekto nito sa lipunan at sa mental na kalagayan ng maraming manggagawang Hapones, nananatili pa rin hanggang ngayon ang hindi malusog na kulturang ito. At alam nyo, madalas sabihin ng ilan na kahit ang masamang karanasan ay may naituturo rin. Dahil natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali at nagpapatuloy dala ang mga aral mula rito. Ngunit may mga pagkakamaling napakalala na ang tanging magagawa mo na lamang ay panuurin kung paano unti-unting gumuho ang lahat. Noong taong 1979, nagsanib ang kapabayaan, kasakiman ng kumpanya at lubos na pagbaliwala sa kaligtasan ng mga manggagawa. Nakalaunan ay humantong sa hindi maisip na pagdurusa ng isang tao. Noong umaga ng Setyembre 30, taong 1979, dumating sa Tokaimora Nuclear Power Plant ang technician na si Hisashi Ouchi, ang kanyang katrabahong si Masato Shinohara at ang kanilang supervisor na si Yotaka Yokokawa. Isa lamang itong ordinaryong araw ng trabaho para sa kanila. Hindi ako eksperto sa chemistry o physics, pero ipapaliwanag ko ito base sa pagkakaintindi ko. Isa sa mga pasilidad ng planta ay ginagamit para sa pagproseso ng uranium. Kalaunan, ginagawa itong fuel rods na ginagamit naman sa ibang nuclear plants at reaktor. Walang espesyal na grupo ng tauhan para dito. Kaya ang mga technician na libre sa oras na iyon ang inaatasang gumawa ng proseso. Mahigpit na nakatakda ang bawat hakbang ng operasyon. Kung anong tangke ang gagamitin, gaano karaming material ang ilalagay at gaano katagal ito hahaluin. Ngunit 3 taon bago mangyari ang insidente, binago ng kumpanya ang opisyal na proseso. Sa halip na gamitin ang mga espesyal na tangke para sa paghahalo ng uranium nitrate solution, pinahintulutan nilang gawin ito gamit lamang ang mga stainless steel bucket at mano-manong paghahalo. Sa madaling salita, iligal ito at labag sa regulasyon ng gobyerno. Gayunpaman,
Ipinagpatuloy pa rin nila ito dahil hindi pa naman ito nagdudulot noon ng aksidente. Lalo na't mababa lamang palagi ang konsentrasyon ng uranium na ginagamit. Pagdating ng 3 manggagawa noong araw na iyon, 2 araw nang atrasado ang planta sa paghahatid ng nuclear fuel rods. Dahil dito, naglagay ng matinding pressure ang kumpanya sa mga empleyado upang mapabilis ang proseso. Bilang resulta, lalo pang binago ng mga technician ang pamamaraan. Sa halip na sundin ang standard process, naghahalo sila ng uranium nitrate solution sa mga balde at direkta itong ibinubuhos ng mano-mano sa sedimentation tank. Bukod pa rito, gumamit sila ng uranium concentration na 7 beses na mas mataas kaysa sa pinapayagan upang mas mabilis makagawa ng fuel. At gaya ng inaasahan, humantong ito sa trahedya. Bandang 10:35 ng umaga, naghahalo sina Uuchi at Shinohara ng uranium powder sa mga balde habang gumagamit ng 7 beses na mas mataas sa concentration kaysa sa limitasyon. Nakasandal si Uuchi sa sedimentation tank habang tinutulungan si Shinohara na nasa platform at siyang nagbubuhos ng halo. At pagkatapos, biglang tumunog ang gamma radiation alarm. Agad na napagtanto ni Uuchi, Shinohara at Yokokawa na may nagawa silang napakalaking pagkakamali. Ayon sa mga ulat, nakita umano nilang tatlo ang isang bughaw na liwanag, isang phenomenon na tinatawag na Vavilov-Cherenkov effect. Kapag nangyayari ito, naglalabas ng napakalaking enerhiya ang shockwave, nakahalintulad ng tunog mula sa supersonic aircraft o bala. Pinatunayan nito na nagkaroon ng hindi makontrol na chain nuclear reaction, dahilan upang malantad ang silid sa nakamamatay na dami ng gamma radiation. Si Uuchi na pinakamalapit sa pinagmulan ng pagsabog ang nakatanggap ng pinakamataas na radiation dose. Si Shinohara na nasa malapit lamang ay nakatanggap din ng matinding exposure, habang si Yokokawa naman na nakaupo sa computer ilang metro ang layo ang nakatanggap ng pinakamababang dose sa kanilang tatlo. Para magkaroon kayo ng ideya, ang international recognized safety limit para sa isang tao sa loob ng isang taon ay 20 millisieverts lamang. Ang itinuturing namang nakamamatay na dose ay nasa 5,000 millisieverts. Ngunit si Uuchi ay nakatanggap ng humigit kumulang 17,000 millisieverts ng sabay-sabay, 3 beses na mas mataas kaysa sa fatal dose. Si Shinohara naman ay nakatanggap ng 10,000 habang si Yokokawa ay nasa 3,000 millisieverts. Agad na nagtangkang tumakbo ang 3 lalaki, ngunit hindi sila nakalayo. Halos kaagad na nakaramdam si Uuchi at Shinohara ng matinding hapdi sa buong katawan. Nagsimula rin silang mahilo, maduwal at hirapang huminga. Naramdaman din ni Yokokawa ang epekto, bagaman hindi ganon kalala. Pumasok si Uuchi sa locker room kung saan siya nagsuka at nawalan ng malay habang nakahandusay sa sahig. Kaagad na inilikas ang planta upang makontrol ang sitwasyon at maiwasang malantad ang iba pang manggagawa sa radiation. Dinala sina Uuchi, Shinohara at Yokokawa sa National Institute of Radiological Science sa Chiba. Ngunit dahil sa grabing kondisyon ni Uuchi, mabilis din siyang inilipat sa University of Tokyo Hospital, kung saan mas moderno ang kagamitan at mas bihasa ang mga espesyalista sa ganitong uri ng kaso. Pagsapit ng gabi ng Setyembre 30, dumating si Uuchi sa University of Tokyo Hospital. Inihatid siya sa intensive care unit gamit ang stretcher at inilagay sa isang hiwalay na silid. Isa sa mga nurse ang nagmasid sa kanyang kondisyon at napansin niyang bukod sa namamagang mga braso at tila bahagyang paso sa balat, mukhang maayos pa ang kalagayan ng lalaki. Masayahin pa raw ito, madaldal at palakaibigan. May isa pang nurse na nagsabing sa tingin niya, maaari pang makauwi si Uuchi sa mismong araw na iyon. Hindi nila alam
nasisimulan na pala nila ang isa sa pinakamalupit at pinakakakilakilabot na pagkamatay sa kasaysayan. Nang malaman ng mga doktor na nasangkot si Ouchi sa isang aksidente sa nuclear power plant, nagsagawa sila ng pagsusuri sa kanyang bone marrow upang matukoy ang lawak ng pinsala. Ngunit nang lumabas ang resulta, labis silang nabigla. Doon nila napagtanto na hindi ordinaryong kaso ang kinahaharap nila. Ang katawan ng tao ay binubuo ng hindi mabilang na mga selula na patuloy na namamatay at napapalitan ng mga bagong selula. Ang prosesong ito ay pinamamahalaan ng ating chromosomes, kung saan nakapaloob ang impormasyon para sa pagre-repair, pagre-regenerate ng katawan. Kapag tumigil sa paggana ang mga chromosome, hindi na kayang mabuhay ng isang tao. Lubhang napinsala ng radiation explosion ang kanyang mga chromosome, kaya nang suriin ang mga sample nito para na lamang itong sabaw. Ang ilan ay nagkadurog-durog na parang basag na salamin at nagkalat sa iba't ibang direksyon, dahilan upang halos hindi na makilala. Ang iba naman ay abnormal na lumaki at nawalan ng tamang anyo. Sa madaling salita, wala nang natitirang blueprint para sa replication at pagre-recover ng mga selula. Kaya tuluyan nang naging walang silbi ang kanyang chromosomes. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa kanilang nakita. Kung ganoon kalala ang pinsala, bakit tila maayos pa rin si Ouchi at mukhang nasa mabuting kondisyon, gaya ng sinabi ng nurse. Kalaunan, nagkasundo ang mga doktor na si Ouchi ay nasa tinatawag na ghost stage. Isa itong yugto kung saan tila normal at maayos pa ang pasyente sa loob ng ilang oras o araw matapos ma-expose sa matinding radiation. Depende sa reaksyon ng katawan. Bago ang aksidente, gumagana pa ang karamihan sa mga selula ni Hisashi, kaya ang mabuti niyang kondisyon pagdating sa ospital ay pansamantala lamang. Kapag tuluyan nang nagsimulang lumitaw ang epekto ng radiation poisoning, magbabago ang lahat. Sa madaling paliwanag, isa siyang bombang unti-unting sasabog at magsisimula pa lamang ang kanyang bangungot na pagdurusa. Bukod sa pagkawala ng kakayahan ng kanyang chromosomes na gumana, mapanganib ding bumaba ang level ng leukocytes o white blood cells sa kanyang dugo. Dahilan upang maging lubhang madali siyang kapitan ng impeksyon at sakit. Upang mabawasan ang panganib, iniutos ng pangunahing doktor na namamahala sa kaso, si Dr. Kazuhiko Mayakawa, na ilipat si Ouchi sa isang sterile ward kung saan mahigpit siyang proprotektahan laban sa bakterya at iba pang external pathogens. Matapos mabawasan ang posibilidad ng impeksyon, napagtanto ni Dr. Mayakawa na kung gusto nilang bigyan ng kahit maliit na pag-asa si Ouchi, kailangan nilang maibalik sa kanyang katawan ang malulusog na chromosomes upang muling makapag-produce ng mga bagong selula. Dahil dito, nagpasya siyang subukan ng isang experimental na pamamaraan na karaniwang ginagamit sa paggamot ng kanser, ang hematopoietic stem cell transplantation. Sa prosesong ito, kukuha ng malulusog na bone marrow cells mula sa isang donor at ililipat kay Ouchi. Kapag naging matagumpay, ang mga healthy cells na ito ay papasok sa kanyang bone marrow at posibleng muling makapag-produce ng mga bagong healthy cells sa kanyang katawan. Ngunit may isang malaking kondisyon sa treatment na ito noon. Kailangan compatible ang immune system ng donor at ng pasyente. Sa kabutihang palad, may kapatid na babae si Hisashi na napatunayang compatible donor, kaya itinuloy ang operasyon. Bagamat nag-aalala ang pamilya dahil si Ouchi ang kauna-unahang pasyente sa mundo na sasailalim sa ganitong uri ng treatment matapos malantad sa matinding radiation, batid ni Dr. Mayakawa kung gaano kalubha ang pinsalang tinamo ng katawan nito. Dahil dito, tiniyak niyang makikita ng pamilya si Ouchi araw-araw. Naiintindihan niyang ang pagbibigay ng maling pag-asa ay lalo lamang magpapahirap sa sitwasyon.
Kaya nais niyang makita mismo ng pamilya ang unti-unting pagbabago sa kondisyon nito at maihanda ang kanilang sarili sa pinakamasamang posibilidad. Samantala, tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Uuchi ang tunay na bigat ng kanyang kalagayan. Ayon sa isang nurse, minsan ay sinabi nito, akala ko makakalabas ako ng ospital pagkalipas ng 1 buwan o higit pa, pero mukhang mas matatagalan pa yata. Kalaunan, nagtanong din siya tungkol sa radiation exposure at sinabi, kapag nalantad ba sa ganitong radiation, may posibilidad bang magkaroon ng leukemia o iba pang sakit? Hindi alam ni Uuchi na wala na siyang sapat na panahon para umabot pa sa pagkakaroon ng leukemia. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nang lumitaw ang pisikal na sintomas ng radiation poisoning. Unti-unting nawalan ng elasticity ang kanyang balat hanggang sa magsimula itong matuklap. Napansin ng mga doktor na tuwing tinatanggal nila ang medical tape sa kanyang katawan, malalaking bahagi ng balat ang napupunit kasama nito. Dahil dito, itinigil nila ang paggamit ng tape at halos iniwasan na nilang magdikit ng kahit ano sa kanyang katawan. Kalaunan, nagsimulang mapuno ng fluid ang kanyang mga baga kaya nahirapan siyang huminga. Sa puntong iyon, hirap na rin siyang gumalaw at magsalita. Ngunit sa kabila ng lahat, tila nananatiling matatag ang kanyang kalooban. Patuloy pa rin siyang ngumiti at minsang sinabi sa kanyang asawa ang, "Mahal kita." Bagay na lubhang ikinabigla at ikinaantig ng mga nurse na nag-aalaga sa kanya. Ngunit habang patuloy na naiipon ang fluid sa kanyang mga baga, tuluyan nang nawalan ng kakayahang huminga si Uuchi ng mag-isa. Dahil dito, napilitan ang mga doktor na ikabit siya sa artificial respirator. Nagsagawa rin sila ng endoscopy at doon nila natuklasan na namatay at humiwalay na sa dingding ng kanyang bituka ang intestinal membrane. Ang bituka ng tao ay may mucous membrane na napakahalaga sa absorption ng nutrients, digestion at maging sa protection laban sa microbial infections. Kapag nawala ito, hindi na kayang mag-absorb ng katawan ng nutrients mula sa pagkain at maging ang tubig. Bilang resulta, maaaring mauwi ito sa matinding dehydration, gutom at kalaunan ay kamatayan. Ngunit kalaunan, lumabas na mas mabuti pa marahil ang kamatayan kaysa sa mga pagdurusang kakaharapin pa ni Uuchi sa mga susunod na araw. Upang malaman kung bakit hindi gumagana ang treatment, nagsagawa muli ng panibagong pagsusuri si Dr. Mayakawa. Doon niya natuklasan na maging ang mga healthy chromosomes na itinanim kay Uuchi ay nasira rin dahil sa radiation na nananatili sa kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, masyado nang malala ang pinsalang dulot ng radiation explosion at naapektuhan na pati ang malulusog na cells na itinransplant sa kanya. Ibig sabihin, bumalik lamang si Uuchi sa pinakasimula. Lubhang nadismaya si Dr. Mayakawa dahil alam niyang kailangan na naman niyang ihatid ang napakasamang balitang ito sa pamilya ni Uuchi na noon pa man ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Samantala, nagsimula na ring magkaroon ng malubhang problema si Uuchi sa kanyang gastrointestinal tract. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang bituka at halos 24 na oras siyang nagtatae. Bukod pa rito, dahil sa pagkasira ng intestinal membrane, nagkaroon siya ng internal bleeding. Mabilis siyang nawalan ng malaking dami ng dugo kaya kinailangan siyang bigyan ng tuloy-tuloy na blood transfusion at intravenous fluids. Isipin ninyo ito, minsan ay umaabot pa umano sa 10 beses sa isang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy siyang tinuturukan ng fentanyl upang maibsan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit kahit ganon, patuloy pa ring nabubutas at natutuklap ang kanyang balat at laman. Kalaunan, hindi na kayang pigilan ng kanyang katawan ang pagkawala ng fluids kaya nalagay siya sa panganib ng matinding dehydration. Ayon sa mga ulat,
Umabot sa 8 hanggang 10 litro ng fluid ang nawawala sa kanyang katawan bawat araw. Kaya kinakailangan itong palitan sa pamamagitan ng IV drip. Sa desperadong pagtatangkang mailigtas ang natitirang bahagi ng kanyang balat, binalot ng medical staff ang halos buong katawan niya ng medical gauze. Umaasang mapapanatili nito ang balat sa lugar at makakatulong ding mapigilan ang pagkawala ng fluids. Ngunit hindi rin ito naging epektibo. Pagkaraan lamang ng ilang oras, tuluyan nang nababasa ng dugo ang mga benda. Napakatindi ng pagkawala ng fluids mula sa kanyang katawan, kaya kinakailangan ng sukatin ng mga doktor ang eksaktong dami nito upang malaman kung gaano karaming fluid ang kailangang ibalik sa kanya. Sa puntong iyon, halos wala ng pag-asa si Uuchi. Ayon sa tala ng isang nurse, minsan ay sinabi niya, "Tama na, gusto ko nang umuwi. Pakiusap, itigil nyo na." May mga ulat ding nagsasabing habang nasa deliryo siya, paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina. Dahil tuluyan nang nawalan ng elasticity ang kanyang balat, hindi na rin nagsasara ng maayos ang kanyang mga ugat at ayon sa ilang ulat, umiiyak na siya ng dugo. Dahil sa matinding sakit na kanyang dinaranas, binigyan siya ng napakalaking dose ng iba't ibang gamot upang siya ay makatulog at kahit paano ay mabawasan ang paghihirap ng kanyang nararamdaman. Nakipag-usap si Dr. Mayakawa sa pamilya ni Uuchi at ipinaliwanag na malabong bumuti pa ang kanyang kondisyon at sa halip ay mas lalo pa itong lalala habang tumatagal. Nakiusap ang pamilya na gawin ng mga doktor ang lahat ng posibleng paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit sa puntong iyon, iisa na lamang ang natitirang opsyon na maaaring subukan. Isang malawakang skin transplant na ginawa sa laboratory environment. Umaasa si Dr. Mayakawa na kung kakapit at mabubuhay ang bagong balat, maaaring makatulong ito upang mapigilan ang patuloy na pagkawala ng fluid sa katawan ni Uuchi at makapagbigay pa ng dagdag na oras para makahanap ng iba pang paraan upang matulungan siya. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa napakalaking dami ng fluid na nawala mula sa bukas at sirang bahagi ng kanyang katawan, hindi na nagtagumpay ang skin transplant. Hindi kumapit ang balat at mabilis din itong nasira at natuklap. 2 buwan na ang lumipas mula nang ma-admit si Uuchi sa ospital. Paulit-ulit siyang sinalinan ng dugo, sumailalim sa skin grafts at stem cell transplants. Umaasa lamang siya sa artificial respirator upang makahinga. Unti-unting nabubulok ang kanyang balat at maging ang kanyang mga mata ay hindi na maisara kahit natutulog dahil wala na siyang talukap. Patuloy ding dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bituka habang walang tigil ang matinding hapdi at pananakit na kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, buhay pa rin siya. Ang matinding pagkawala ng dugo at tuloy-tuloy na pagdurugo ay nagdulot pa ng panibagong komplikasyon. Umabot sa mahigit 120 beats per minute ang tibok ng kanyang puso, halos katulad ng tibok ng isang taong tumatakbo sa marathon. Napakalaki ng strain na dinaranas ng kanyang puso hanggang sa tuluyan itong huminto. Walang utos ang mga doktor na huwag siyang i-resuscitate, kaya obligasyon nilang gawin ang lahat upang maibalik siya sa buhay. Agad silang nagsagawa ng CPR at heart massage hanggang muling tumibok ang kanyang puso. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muli itong tumigil. Nagbigay ang medical team ng cardiac stimulant drugs at matapos ang ilang ulit na paghinto at pagbabalik ng tibok, naging stable muli ang kanyang puso, bagamat nananatiling napakabilis ng tibok nito. Gayunpaman, ang paulit-ulit na paghinto at muling pagpapatibok ng kanyang puso ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang utak at mga batok. Unti-unting bumagsak ang kabuuang function ng kanyang mga organ. Kapag dinadalaw siya ng kanyang pamilya, hindi na niya sila makilala.
At malamang wala na rin siyang ganap na pag-unawa sa nangyayari sa kanyang paligid noong mga panahong iyon. Sa puntong iyon, ang kanyang buhay ay nakadepende na lamang sa mga medical machines. Kalaunan, naging abnormal na rin ang kanyang immune cells at nagsimula nitong atakihin maging ang natitira niyang healthy leukocytes. Sa loob lamang ng maikling panahon, halos wala nang natirang white blood cells sa kanyang katawan. Ibig sabihin, kahit simpleng sipon ay maaari nang ikamatay niya sa loob lamang ng ilang oras. Pagsapit ng 81 ng gabi mula nang ma-admit si Uuchi sa ospital, tinipon ni Dr. Mayakawa ang kanyang pamilya at sinabi ang masakit na katotohanan. Wala nang paraan upang mailigtas si Hisashi Uuchi. Ipinaliwanag din niyang kung muling hihinto ang puso nito, hindi na ito dapat i-resuscitate. Mabigat man, pumayag ang pamilya at nilagdaan ang order na nagbabawal sa muling pagbuhay sa kanya. Umaasang matatapos na rin sa wakas ang matinding paghihirap na kanyang dinaranas. At sa 83 araw ng bangungot na iyon, tuluyan nang tumigil ang puso ni Hisashi Uuchi. Pumanaw siya matapos ang halos 3 buwang walang katapusang pagdurusa. Mahirap tukuyin kung sino ba talaga ang dapat sisihin sa kwentong ito. Oo, malaking pananagutan ang nasa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Uuchi, kung saan nagsimula ang lahat dahil sa kapabayaan at paglabag sa safety protocols. Ngunit dapat bang sisihin ang mga doktor na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya? O ang kanyang pamilya na patuloy na kumapit sa kahit kaunting pag-asang maaari pa siyang gumaling? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging malinaw ay walang sino man ang karapat-dapat maranasan ang ganitong uri ng pagdurusa. At marahil, habang mas maraming tao ang natututo tungkol sa kasong ito, mas malaki ang posibilidad na hindi na ito maulit sa hinaharap. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Kuya Cox, matapos marinig ang kasong ito, mahirap isipin kung gaano kalaking takot at epekto ang iniwan ng aksidenteng ito sa buong Japan. Sa loob lamang ng ilang segundo, maraming buhay ang tuluyang nagbago dahil sa isang radiation explosion na hindi na napigilan. At hanggang ngayon, patuloy pa ring nagsisilbing babala ang trahedyang ito tungkol sa panganib ng kapabayaan, maling desisyon at mga pagkakamaling maaaring magdulot ng napakalaking sakuna. Minsan, hindi sapat ang advance na teknolohiya kung may mga bagay na hindi napaghandaan ng maayos. At sa likod ng mga numero at ulat, may mga totoong taong nawalan ng pamilya, pangarap at normal na buhay. Kayo, ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking aral na iniwan ng trahedyang ito? Mag-iwan kayo ng inyong opinion sa comment section at magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento. Dito lang kay Kuya Cox.